Cremation. Gawain ba ng bayan ng Diyos? Ang cremation ay isang paraan ng pagdidispose ng bangkay na kung saan ang labi ng isang namatay ay sinusunog hanggang sa maabo. Ang abo ay inilalagay sa isang lalagyan na tinatawag na URN. Ang iba naman ng abo ay isinasaboy sa lupa o sa dagat o ilog. Kaya di naiiwasang itanong ng iba, kung ang mga kaanibraw ba sa iglesia, ni Kristo ay nagkikremate din ng labi ng kanilang mga kaanak? Ang pagsusunog ba ng bangkay o kremasyon ay gawain ng mga lingkod ng Diyos? Alamin natin mula sa Biblia, nang mamatay ang mga lingkod ng Diyos, ano ang ginawa sa kanilang bangkay? Sa panahon ng mga patriarka, nang mamatay si Sarah na asawa ni Abraham, siya ay inilibing, Genesis 23:19. Nang mamatay si Abraham, ang kanyang bangkay gaya ng ginawa kay Sarah ay inilibing din, Genesis 7:10. Ganon din ang ginawa sa mga buto ni Jose na kanilang inilabas sa Ehipto at ang mga buto ay inilibing sa Sichem, Josué 24:32. Mapapansin na sa panahong ito ng mga patriarka o mga magulang ang paraan ng pagdidispose ng bangkay ay sa pamamagitan ng paglilibing at hindi sa pamamagitan ng pagsunog o cremation. Panahon ng mga propeta. Ano rin ang kaugalian ng mga Israelita tungkol sa pagdidispose ng bangkay? Nang mamatay si Josue, siya ay inilibing. Josué 24:29-30. Si Moises nang mamatay ay mismong ang Diyos ang naglibing sa kanya sa Moab. Deuteronomy 34:5-6. Si Haring David nang mamatay ay inilibing din. Matatsadan. Jertu Hari 2:10. Nasa paglilibing ay iniimbalsamo o nilalagyan ng balsamo ang bangkay, gaya ng ginawa sa bangkay ni Jacob in the 50th to do. Mula sa panahon ng mga patriarka o mga magulang hanggang sa panahon ng mga propeta ang paglilibing, ang paraan nila sa pagdidispose ng mga labi ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang gawaing ito ba ay nagpatuloy hanggang sa panahong Kristiyano? Sa panahong Kristiyano, nang mamatay si Lazaro na kaibigan ng Panginoon, ang kanyang katawan ay inilibing sa isang libingan, Isiman 11:38. Nang mamatay naman ang Panginoong Jesucristo, siya ay inilibing din na ginamitan ng pabango o balsamoy, Juan 19:40. Na kaya mula pa noong una, sa panahon pa ng mga patriarka, hanggang panahong Kristiyano, ang mga bangkay ay inililibing na siyang paraan ng pagdidispose sa mga labi ng kanilang kaanak at di ginawa ang cremation. May naitala po ba sa Biblia na pagsusunog ng bangkay o cremation sa panahon noon? May naitalang pagsusunog ng bangkay na ginawa ng taga Jabes Galaad, ang ginawang pagsunog sa bangkay ni na Saul at ng kanyang mga anak na pagkatapos sunugin ang mga buto ay sinilibing sa ilalim ng isang puno. Isem 3:12. Bakit sinunog nila ang bangkay ni Saul at ng kanyang mga anak? Sapagkat nang makuha nila ang mga bangkay sa mga kuta ng Filisteo, ito ay nabubulok na. Kaya upang di mawalan ng karangalan ang kanilang hari, ito ay kanilang sinunog at ang mga buto ay inilibing sa ilalim ng isang puno. Kaya di maaring gawing halimbawa ang pagsunog sa bangkay ni na Saul para sabihing ang cremation ay pinahihintulutan ng Biblia. Sinunog iyon dahil hinihingi ng pagkakataon. Kaya sa Iglesia ni Kristo, ang paraan ng pagdidispose ng bangkay ay sa pamamagitan ng paglilibing at hindi cremation. Ang cremation ay hindi gawain ng mga lingkod ng Diyos. Kaninong kaugalian ba ang pagsunog sa bangkay o cremation? Ang cremation ay kaugalian ng mga Hinduismo at nakaugnay sa paniniwala nila sa tinatawag na reincarnation. In Hinduism in India, cremation is the preferred form of disposing of the dead. The placing of the body into fire is regarded as a kind of final sacrificial offering, and the burning of the body is often understood to begin the process of reincarnation. Sa Filipino, sa Hinduismo sa India, cremation ang mas pinipiling paraan ng pagdidispose ng patay. Ang paglalagay ng bangkay sa apoy ay itinuturing na kahuli-hulihang pag-aalay ng sakripisyo at ang pagsunog sa bangkay ay karaniwang inuunawa na pinakapasimula ng proseso ng reincarnation. 2006 Britannica NC of World Religions, P. 261. Kaya hindi marapat baguhin ang paraan ng paglilibing sa mga labi ng mga naiwan. Bakit ang paraang paglilibing ay di marapat baguhin? Ano ang inaaninuhan ng gawang paglilibing? Ito ay anino ng ginagawang pagbabautismo sa panahon natin. Roma 6:4. Tayo na nga'y nangalibing na kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay, sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Invictus, James Adler, in Repost. First posted, August 15, 2017.